Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapangunang nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Sa buong adlaw sang Huwebes, Pebrero 12, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Jinel Baclay, kagkaroon sa aton mga pangulong dinalan. Pneumonia kag hemodialysis nagapangunang sakit kag medical procedure sa Western Visayas nga ginbaydan sang PhilHealth Region 6 ahensya ginainganyo mga miyembro nga mag-avail sang Yakap program. Pagpahalin kay Engineer Pakanan kag pagsaylo sa iya sa DPWH office sa Agwa sang Western Visayas liwatagin panawagan ni Mayor Raisa Treñas. Mahinay nga paghulag sang duta na balhag sa probinsya sang Guimaras. 12 ka LGU sa Negros Occidental nagpatuman sang class suspension bangod sang shear line. Implementasyon sang Area Public Transportation Modernization Program ginistoryahan sang DOTR kag Iloilo City Government. Pavia EMS team madinalagon nga ginpangunahan ang pagpabata sa isa ka Iloy sa sulod sang ambulansya. Kag masobra 1 milyon ka pesos nga balor sang shabu na kumpiska sa bypass operation na ginpatigayon sa distrito sang Lapas. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:04 sa aga kagkaroon sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pneumonia kag hemodialysis nagapanguna nga sakit kag medical procedure sa Western Visayas nga ginbaydan sang PhilHealth Region 6. Ahensya ginainganyo ang mga miyembro nga mag-avail sang Yakap program. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Emerose Santiagudo. Pneumonia moderate risk ang nagapanguna nga sakit kag hemodialysis naman ang nagapanguna nga medical procedure nga dako ang ginabayran sang Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth Region 6 para sa ilang mga miyembro sa Western Visayas. Ini ang ginpayag ni Lazaro Tabsing, Acting Regional Vice President sang PhilHealth 6 sa ginpatigayon nga kapihan sa PIA Western Visayas sang Martes. Sandig sa datos sang ahensya as of December 31, naglabot sa 1.65 billion pesos ang nabayran sang ahensya sa mga ospital kag accredited facilities. May kaangtanan sa sakit nga pneumonia moderate risk pa lang. Gisundan ini sang acute gastroenteritis, hypertensive emergency urgency, dengue fever kag urinary tract infection. Sa bahay naman sang medical procedure, nagapanguna ang hemodialysis sa pinakadako nga ginabayran ng PhilHealth nga naglabot sa 3.629 billion pesos. Insundan ini sang expanded newborn care package kag animal bites. Ginpahayag ni Tabsing nga ang mga datos nagapakita lang nga kalabanan sa mga masakit nga ginabayran sang PhilHealth mahimo tani mapunggan
kung nag-agom sang konsulta kag laboratory test. Bangod sini isa man sa mga ginapromote sang ahensya ang ilang nga yakap program kung sa diin ginahatagan sang importansya ang preventive, early detection kag continuous care sang mga miyembro. Sa idalom sang programa mahimo maka-avail sang libre nga konsulta, bulong, laboratory test kag screening ang PhilHealth members sa mga accredited yakap center sa rehiyon. Kani panugyan ni tabsing sa publiko nga magbisita na sa pinakamalapit nga opisina sang PhilHealth agud mag-agom sang libre nga konsulta, bulong kag laboratory test sa idalom sang yakap program. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagpahalin kay Engineer Pakanan kag pagsaylo sa iya sa DPWH office sa Guasang Western Visayas, liwat agin panawagan ni Mayor Raisa Treñas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Emero Santiagudo. Nagpahayag sang iya nga pagkabalaka si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa pagpabilin kay former DPWH Iloilo City District Engineer OIC Roy Pakanan sa ahensya sang DPWH Region 6 pinaagi sa reassignment. Sa opisyal nga pahayag sang alkalde sang Miyerkules, ginpahayag niya nga may direkta gihapon nga impluwensya kag otoridad si Engineer Pakanan kung magpabilin siya sa opisina sang ahensya sa Western Visayas. Dugang niya nga ang pagpabilin sa anay opisyal bisan sa lain pa nga posisyon nagahatag sang malain nga signal sa publiko kani nga dapat palinon na siya sa DPWH 6 agud makaagom sa matuod-tuod nga accountability kag mabalik man ang pagsalig sang publiko sa ahensya. Pangod sini liwat nga nagpanawagan ng alkalde kay DPWH Secretary Vince Dizon nga palinon si Pakanan sa DPWH Regional Office 6 kag isaylo sa DPWH sagwa sang Western Visayas kag gilayon nga mag-designate sang bag-o kag qualified kag competent nga magapamuno sang Iloilo City District Engineering Office. Kung madumduman, una nga ginpapanaugan sang relief order si Pakanan sang DPWH bangod wala sini malabot ang qualification standards sang Civil Service Commission. Samtang ginri-assign naman siya sa opisina sang Office of the Regional Director sang DPWH 6. Magluwas sa alkalde, nagupod man si former Senate President Franklin Drilon sa mga opisyal nga nagapanawagan kay Secretary Dizon nga palinon si Engineer Pakanan sa ahensya pangod sa kontrobersiya sa mga flood control projects sang iya nga opisina. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabalhag sa apat ka volcanic earthquake ang FIVOX sa Bulkan Canlaon sa makalikan nga 24 oras sa Pebrero 10 tubtubo 11. Samtang naglabot naman sa 2,601 katonelada sa sulfur dioxide flux sang bulkan ang nabalhag sang Pebrero 8. Nagapabilin sa alert level 2 o kung moderate level ang volcanic unrest sang Canlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabalhag man ang DOST FIVOX ang magnitude 2.2 nga paglinog sa probinsya sang Guimaras pasado las 3 sang kaagahon kaina Pebrero 12. Ang sentro sang linog ara sa Nueva Valencia kag may kadalumon ini nga 6 ka kilometro. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, 12 ka mga LGU sa Negros Occidental ang nagsuspende sang face-to-face classes bangod sang Shearline. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni JP Herbas. Nagdangat sa 263 ka pamilya o kun 1,264 ka tawo sa Negros Occidental ang nag-ugyon sa gidhiwat nga preemptive evacuation bilang pagpanghanda sa posible epekto sang shear line. Sino kay Brian Larry Senior, Deputy Manager sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, naghiwat sang preemptive evacuation ang lokal nga panguluhan sang Ibi Magalona, Escalante City kag Silay City. Samtang kasunod sang malawig nga ulan nga nagsugod sang Lunes, naka-eksperyensya sang pagbaha ang pila ka area sa syudad sang Silay kag Talisay, samtang may minor landslide naman sa Tuboso kag Don Salvador Benedicto. Sa pihak sang amat-amat nga pagnami sang panyempo, nagapabiling karon ang pagbantay sang Negros Occidental PGRMO para sa madasig nga pagbulig sa mga maapektuhan nga negrense. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Implementasyon sang Area Public Transportation Modernization Program ginistoryahan sang DOTR kag sang Iloilo City Government paagi sa ICTTMO. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nilagaw ng sinapol sa tunga sang Iloilo City Government, kaupo ng Department of Transportation sa diin na istoryahan ng estado sang implementasyon sang Area Focused Public Transport Modernization Program sa Iloilo City. Lakip sa ginpakigbahin sang ICTTMO ang mga best practices kag pag-develop sa implementasyon sang PTMP LPTRP para sa kasulhayan sang transportasyon. Ginpakigbahin man sang DOTR ang mga tikang sa kung paano pamapasanyog ang implementasyon sa mga programa sa transportasyon sa diin natagan man kahigwinan nga maghatag sang komento kag suhestyon ang mga nagtambong nga sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Isa ka bata nga lalaki ang safe nga nabunag sa sulod mismo sang ambulansya samtang nagabiyahe padulong sa ospital ang Iloy Sini sandig sa Pavia Disaster Risk Reduction Management Office. Nagabiyahe ang ambulansya sa Ungka flyover sang matabo ang labor kag pagbunag sang lapsag. Sa piyak sang sitwasyon nagapabiling nga kalmado kag madasig nga nabuligan sang pavers Emergency Medical Services ang Mag-Iloy. Ang team ginpamunuan ni registered midwife Christine Hope Failugo, kaupod si EMS responder Fresali Di Asis, kag driver nga si Fidel Perez. Pagkatapos ginbata, ginendorso naman sang team ang mga pasyente sa Western Visayas Medical Center sandig sa DOH referral protocols. Radyo Pilipinas News. Arestadong isa ka senior citizen sa ginpatigan nga bypass operation sa barangay MacArthur, Lapas, Iloilo City. Ang subject sa operasyon ginkilala kay alias Norman, 61 anyos kag residente sa nainambitan nga lugar. 160 gramos ang shabu nga nagabalor sa masobra 1 million pesos kag pusil na nakumpiska sa suspect. Mga operatiba sang Iloilo City Police Office Station 2 kag Philippine Drug Enforcement Agency ang naglunsar sa operasyon. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang ginapangatubang sang sospetsado. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, gindumdum sa Antique kahapon nga adlaw ika-40 nga anibersaryo sang pagkapatay ni Anay Gobernador Evelio Javier. Giniwat ang wreath laying kag ang programa sa EBJ Plaza nga ginpangalanan kay Anay Gobernador Javier sa atubang sa Antique Provincial Capital. Gintambungan ini sa mga himata taga-suporta kag mga opisyal sang gobyerno kag ni Governor Paulo Javier nga hinablos man sang ginakabig local hero sang Antique. Ginpatay si Evelio Javier sa Pebrero 11, 1986 samtang nagaulat sang resulta sang snap election. Sa iya mensahe, ginpahayag ni Governor Paulo Javier nga ang adlaw nangin oportunidad para dumdumon ang nabilin nga legasiya sang iya tiyo tampad nga serbisyo sa mga pumuluyo kag panindugan para sa demokrasya. Ang Pebrero 11 kada tuig, ginakabig nga Evelio Javier Day kag isa ka special non-working holiday sa bilog nga isla sang Panay. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, nagupod man si Governor Paulo Javier sa mga Antiqueño sa pagdumdum sang death anniversary ni Anay Antique Governor Evelio Javier. Sa mensahe sang gobernador ginpahayag sini nga ila ginadumdum si EBJ sa iya kaisog, integridad kag sakripisyo nga nagbulig hulma sang kasaysayan. Pahayag pa sang gobernador gindumdum niya nga ang posisyon na ginauyatan ni Evelio Javier kundi amuman ang prinsipyo nga iya ginatindugan, hostisya, demokrasya kag matuod nga serbisyo We, sa tawo. the people of Para Antique, kay Governor remember Javier, and ang honor kabuhi ni EBJ, Evelio manungtong Javier, sa tanan nga lidertura a sa proud isang son responsibilidad of Antique, kag public whose office courage, kag kinahanglan sa integrity, pagsalig. Pangabahin and ni Javier sa mga sacrifice pamuluyo, have shaped kaangay our ni shared Biloy, history. pilion ang We kamatayon remember sa it, baylo sang not kahadlo, only position he serbisyo held, trabaho sa kaugalingon, but kag for pagtamtanay principles we para stood sa for. kaayuhan sa Justice, democracy, and genuine service.
Balor 2.8 million pesos nga assistance ginpalabot sa mga naapektuhan sa Bagyo Basyang sa Western Visayas. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Marian Grace Nagtabo na Erenieta. sa masobra 2.8 million pesos nga bilis ang assistance ang ginhatag sang DSWD6 kag mga lokal nga panguluhan sa mga naapektuhan nga pamilya sa Bagyo Basyang sa Western Visayas. Sa nasambit nga kandidal, masobra sa 76,000 ang ginpalabot sa mga LGU kag masobra sa 2.8 million pesos naman sang DSWD6. Ang assistance ginpalabot sa mga naapektuhan nga gikan sa probinsya sang Aklan, Capiz, Iloilo kag syudad sang Iloilo. Lakip sa ginpalabot sa mga LGU kag ahensya ang mga family food packs kag ready-to-eat food items. Sa datos sang DSWD6 naglabot sa masobra 12,000 ka pamilya o kon 37,000 ka individual ang naapektuhan sa Bagyo Basyang sa rehiyon. Sa karon wala na sang may nagatinir nga mga individual sa mga evacuation center. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Government magahiwat sang Dugong Ilonggo bloodletting activity sa maabot nga Pebrero 14 bilang pagsaulog sang Valentine's Day. Ang Dugong Ilonggo Give Blood on Valentine's Day bloodletting activity bukas sa mga kwalipikado nga mga blood donors. Hiwaton nini sa Pebrero 14 sa Robinsons Mall, Iloilo. Halin alas 9 sa aga tubtob alas 2 sa hapon. Nagpanugyan ng Iloilo City Government sa publiko nga makigbahin sa bloodletting activity agud makabulig sa mga nagakinahanglan sang dugo. Radyo Pilipinas News. Nag-courtesy call si Bacolod City Police Office Director Colonel Eugene Ribadomia kay Mayor Greg Gasataya sang Miyerkules, Pebrero 11 na istoryahan sa courtesy visit ang direksyon sang syudad kag BCPO sa pagpatuman sang Kalinong kag Katawhay. Ang bago nga BCPO Director tumandok sang Bacolod City. Naibaluan nga sa 5 ka nominees para sa pagka-BCPO Director, ginpili ni Mayor Gasataya si Colonel Ribadomia. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, nagbaton sang emergency cash assistance sa mga tourism workers sa Capiz nga naapektuhan sang tropical cyclone Tino. Ang mga benepisyaryo, 133 ka tourism workers nga nagikan sa munisipyo sang Cuartero, Ibisan, Pontevedra, Tapas, Sigma, kag syudad sang Rojas. Ang assistance sa ginhatag sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa idalom sang Emergency Cash Transfer Program. Ang paghatag sang assistance ang sandigman sa mando ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kag direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga padayon ang paghatag sang suporta sa mga pamilya nga naapektuhan sang kalamidad tubtob nga sila ang makabangon. Magluwas sa pagpanagtag sang assistance, naghiwat man sang BBM serbisyo o kung basta beripikado, mabilis ang serbisyo, online registration. Radyo Pilipinas News. LTO naghiwat sang libreng theoretical driving seminar sa Banwa sang Dao, Capiz. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nagpatigayon sang theoretical driving seminar ang Land Transportation Office Region 6 Drivers Education Center sa Banwa sang Dao, Capiz. Paagi sa pagbuiluganay nanday Dao Mayor Roselimbo Baruela. Nag-Capiz Golden Salakot Eagles Club nangin madinalagon ang duha ka adlaw nga pagana sa mga luyag mag-apply sa driver's license. Ginpatigayon ang theoretical driving course sa Pebrero 10 ug 11 sa diin madamo ang nakabenipisyo sang paghanas. Paagi sini matudluan suno sa LTO sa mga layi sa dalanon ng mga luyag magmaneho sang salakyan kag mangin responsable nga mga motorista. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Agri-Trade Fair ang ginhiwat sa Bago City, Negros Occidental. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni JP Herbas. Ininaugurahan na ang Agro-Trade Fair sa Bago City bilang kabahin sa pagsaulog sa ika-60 anibersaryo sa syudad. Ang trade fair nagapakita sang manggaranon nga kultura sang Bago kag sang mga handom para sa palabuton nga nagasanto man sa tema sang Bugana Festival tuhoy sa kabuganaan. Ang inaugurasyon ginpangunahan ni Bago City Mayor Mayet Havillana kag gintambungan sang pila ka mga opisyal sang syudad. Sa iya mensahe, ginhatagan bugat sang alkalde ang importansya sang sininga selebrasyon nga nagapakita sang kabuganaan sang patubas, kultura, pagtuo kag labaw sa tanan. Kabuganaan sang paglaom kagugma nga nagailig halin sa kapisan kag kabakod sang tagsa ka bagunhon.
Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hybrid small-scale wind turbine padayon nga nagahatag sang kuryente sa pila ka mga isla sa Banwa sang Concepcion. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, Nagatindog kag nagahatag na sang kuryente ang mga hybrid small-scale wind turbine sa Butlog kag Danau-Danau Islands duha sa mga off-grid islands sa Concepcion, Iloilo. Pero antes sa mga ini nakalabot sa mga malayo nga isla sang probinsya, ang mga turbine sang Central Philippine University nag-agi anay sa wind tunnel. Maid-id nga gintakos, gintun-an kag ginhangkat sa ila kutob masarangan. Una gintukod ang CPU DOST P-Shared Wind Energy Research and Development Facility sang tuig 2022. Proyekto nga ginpangunahan ni Engineer Jeriel Militar bilang project leader, kaupod ang banpang nga kasubong nga engineers, innovators kag partner institutions. Suno kay Engineer Cleo Alfric Tobias, coordinator sang pasilidad Itinuloy sa na po natin sang Radyo Pilipinas Iloilo, katuyuan sang Wind Energy R&D Facility nga mangin laboratorio para sa pagdisenyo, paghuman kag pagtest sa mga wind turbine. Diri ginatakos ang ikasarang sa mga turbine nga mag-atubang sang mabasko nga pagmadlos sang hangin kag kondisyon sang baybayon. Ang wind tunnel isa ka controlled facility para ma-simulate ang wind condition sa sulod. Nagagamit ini sang closed loop system. Buot silingon, wala nagagwa ang hangin. Sa baylo, nagalibot lang ini sa sulod sang tunnel samtang nagahiwat sang testing sa mga turbine. Pahayag ni Engineer Tobias humalin sang 2022 tubtob Pebrero 2026, may ara na sang masobra na pulo ka small-scale wind turbine nga na-develop ang Central Philippine University. Duha diri ang na-deploy na sa mga isla sang Concepcion. Sa karon 3 ka tuig na ang university-based wind tunnel nga nagabulig agud ang mga panalawsaw mangin konkreto nga kuluhaan sang kuryente sa mga komunidad nga malayo o kon wala nakaangot sa power grid. Nagapang-agda naman ang CPU sa mga researchers nga gamiton ang pasilidad para sa pagtuon sa hangin. Nga sa pihak sang iya potensyal bilang renewable energy, nagapabilin nga underutilized. Ang wind energy R&D facility pamatuod nga wala lang gintun-an sang CPU ang hangin, nagahatag man ini kasanag sa mga lugar nga labi nga nagakinahanglan ang mga isla. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:24 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaya inyo nabatihan ang detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Webes, February 12, 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. O nagilamang inyo alagad ng inyo tagbalita kada aga, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.